Ito po ang nagdudugtong ng Pampanga Tarlac guys na tulay. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, papunta na naman po kami sa Capas Tarlac. Nandito na po tayo sa Bamban Tarlac at ito po ang ating mga makikita po dito. Ito po ang pinakamagandang view po dito sa may Bamban Tarlac guys. Naandito din po yung cruise sa may tuktok ng bundok guys. Dito mo rin po makikita yung mga naglalakihan pong mga junk shop. Pag nakita po ninyo na may mga bus na po dito na dumadaan, ibig sabihin po na sa intersection na po kayo. At malapit na rin po kami dito sa may Brentwood Residences. Ano ba? Ay ko! Nag-aasara rin itong dalawa. Magugurot ko itong nasa tabi ko guys. Ayan. Pagka may nakita kayong mga maraming mga junk shop guys na malalaki, asahan nung ninyo na nasa Tarlac na po kayo. Ngayon naman guys, nandito na po kami sa may Brentwood Residences at ito po ang nasa harapan po ng subdivision guys. Mga palay pa ang mga nakatanim dito guys. Binhi. Ewan ko anong tawag dito. Sa wakas guys, narito na po kami sa may Brentwood Residences. Ang ganda po ng view sa harap. At mayroon din pong residential guard guys. Yan. Ongoing pa rin po ang construction at marami pa pong mga itatayong mga bahay po dito. Papunta po muna tayo dito sa opisina guys at alamin po natin kung talagang nagpupunta po talaga si engineer dito o hindi. Diba ma'am, yung revise natin na plano? Oho. Okay na yun. Okay na yun. Kaso ma'am, dun sa revise na plano niya, wala naman yung itataas niya yung roof. Bawal din naman po tayong magtaas ng roof. Siguro hindi niya pinapasyalan yung ano niya, yung project niya. Kaya hindi pwede ilagay kaya kami ma'am, kung ano lang po yung inaano din po sa amin na policy ma'am, yun lang din po yung sinusundan natin. Ito siya ma'am, oh. Sige, punta namin kayo. Nakikita nyo, tinaas niya. Ito po yung original roof dun sa kapitbahay. Tapos pa-reschedule mo na lang sir. Tapos tinaas po niya. Makausap ko lang sir yung Bawal po tayong magtaas. Ayun siya. Parang, ano lang namin na, verbal lang naman ito ma'am na i-aware po si homeowner na may violation sila. Pero pinapakomplay na po namin ito na kung pwede, sundan na lang po yung original roof ma'am. Oo. Ayun siya. Pero meron na pong gumawa ulit. Hindi ko alam. Papunta po kami doon. Ayun ma'am, ano na lang po, pasuyo. Na ma-level po dun sa original na roof ng... Ayan yung... Yes. Pag tinaas nila, bawal po.
paano ma'am kung yung kapitbahay ni Ma'am Wisam nag-leak yung sa kanya tapos na-damage niya pala dito. Yun nga. Di ba po? Baka mag-away po sila ng kapitbahay. Ayun ma'am. Ayun lang naman po. Ayun, ito po yung ano nyo. Oo. In-elevate po nila. Ayun siya. Ayun. Sinabi ko na din po dun sa worker po niya ito. Bakit sabi niya okay na? Ngayon ang sabi niya, dadaan na lang daw dito. Hindi man siya dumadaan, ma'am. Tsaka alam naman namin yung itsura ni... Tapos, Ay, sa ano? Kansinet din po ni engineer namin dito yung second plano na pinasa niya. Wala po talaga yun sa ano. Tsaka bawal po magtaas talaga ng mga roof po natin. Kasi nga, dikit-dikit po yung bahay natin. Baka matamaan natin yung mga magkalik yung kapitbahay natin. sige, yun lang ho, ma'am. Sige, ma'am. Maraming salamat. Sige, ma'am. Ngayon naman guys ay dumiretso po tayo sa construction site at titignan po natin kung ano na po ang nangyari talaga doon, kung may gumagawa ba o wala. At ang masasabi ko lang guys ay bago po tayo magpatuloy sa ating mga ginagawa, kailangan ipa-check po muna natin sa contractor po natin kung tama ba yung ginagawa natin o kung paano gagawin para hindi po paulit-ulit ang trabaho. Ayan, sayang po ang pera. Katulad niyan, magigiba na naman po yung ating mga laborer dahil sa kapabayaan ng kontraktor. Di ba? Sayang naman po yung yung ginastos sa bagay. Ano naman po labor material naman pang usapan diyan. Kung ano man po ang mangyari ay kalugian na po ng kontraktor po yun. Kaya lang guys ay nade-delay po yung usapan guys. Yung 2 months na usapan ay naging 4 months. At ito na po pala ang update sa aming pinapagawang bahay guys. At ito po ang aming nakita. Walang katao-tao. Ayan. At ang sabi po pala sa anak ko ay pinahinto ng admin ang pagpapagawa ng bahay, pero kanina kausap ko po ang admin ay wala po silang kaalam-alam sa pangyayari guys na walang gumagawa. Kaya yun po ang masakit At sana po pagbalik po namin ay ayos na po, marami na pong taong gumagawa dito. At kawawa naman po kasi yung aking anak. Hindi man po ako yung nagpapagawa, pero anak ko naman po yung nagpapagawa at ako po yung inatasan na magbisita po sa kanyang pinapagawang bahay. Ako po yung may guys, bas-bas kumbaga. At ito po yung nagawa lang sa loob ng 3 buwan guys, 3 or 4, hindi ko po matandaan guys. Nakakalungkot lang isipin na yung bang asang-asa ka guys na tapos na ho itong bahay. Konti na lang po yung yung kulang Asang-asa po kami na natapos na itong bahay, kaya nga ho naandito kami para makita po kung ano ang sitwasyon, pero ito po ang nakita namin Yan. Nakakawalang gana ho at nakakawalang tiwala talaga sa totoo lang guys. Oo. Nung nag-uusap po kami, kung natatandaan po ninyo yung mga video namin noon, talagang kapanipaniwala kong magsalita guys At napakalaki ho talaga ng tiwala namin sa kanya dahil siya po mismo ay nagtatrabaho sa City Hall o sa munisipyo. Kawawa naman po guys yung nagpapagawa kung lagi pong ganito ang ginagawa sa mga project po niya. Dapat ngayong buwan na ito talagang gawa na ho ito Kasi kailan pa ho inumpisa nito, tingin ko parang mga end of February. Tingin ko guys ito Kung halimbawa Marso, first week ng March po ito inumpisan, ilang buwan na ho 2
to 3 months ho ang usapan namin ni engineer dito. Oh. Aanuhin ko yung mga, i-review ko po lahat yung mga video. Ayan, ipagsama-samahin ko ho sa isang video ko yung mga usapan namin mula nung umpisa, nung kumukuha po siya ng bayad hanggang sa ngayon guys. Ito, kayo ho ba matutuwa sa ganitong sitwasyon guys? Oh. Oh. Ayan, hanggang dito na lamang po at sana po ay marami na naman po kayong natutunan sa aking video. Kung nagustuhan po ninyo guys, pa-subscribe naman po at paki-click the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga paparating pa po na video. Ayan.